Mula sa Mateo 19:26. Datapwat sila'y tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao ito ay hindi maaaring mangyari. Ngunit sa Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang tamang oras, mga tugang, eksakto ng 7:40 din pagkaga. Ang oras na yan, mga kabanat, hatod sa to kang Lear Realty Development Corporation, asin man po ka Deca Asraya Residences, mga Dabarkads. Yaon na po digdi sa Naga City, ang Deca Asraya Residences. Ini po soon to open, makukuha yan digdi sa Barangay Balatas, Naga City. Haranihon po yan sa Basilica Church, mga kabanat. Abangan pa po dito, mga tugang, ang iba pang mga details kaini digdi po sa BBS at ini po ang pinaka-primero or pinaka-inot digdi po sa Bicol Region. 3-story, 5 bedrooms, 4 ang toilet, sa kabat, na ikaw magpapara irinutal sa banyo, 4 ang karigusanyi, sa kan toilet, 2 po ang car parking, mga kabanat. 5 bedrooms. Kaya mga tugang, magtaga-inquire na po kamo dyan po sa Deca Pangaliban Office, digdi po sa Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme kasama ang mga BBS at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Marhay na aga, mga tugang, aldaw na po kita ko dyan in Webes, petsa 6 kan bulan na Pebrero taong 2025, mga tugang. 67 days to go. 67 days to go, antes po ang 2025 election. Mag-iribanan kita, mga tugang, digdi po sa laukan programang Radyo Banat. Ako si Benji Rivera, kay Bananta ang sa tuyang mga Banat Patrol, and siyempre at siyang kay Bananta ang sa tuyang mga Dabarkads, ang 10 naghahalat kan sa indapong swerte para po magkaigwang Android phone. At siya yan, marapol po kita, and sana naka-like, share, follow na po kamo sa Facebook page kang Radyo Banat, para dagos-dagos para po paghiling mitulo sa samuyang Facebook. Dahil na kami maribong ni Boss Ayi. Kay Banat na sa newsroom, si partner Junil, sa technical si Boss Ariel Camarote, saka si partner Stephen Fabis. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Mga tugang kasugma, halangkaw ang heat index dyan po sa o digdi po sa to sa Camarines Sur, and sa Pili nagdeklara na pong mayong eskwela sa ibang eskwelahan sa Pili, kasugma po, hurit na naaraman at kasugma po igwang mga eskwelahan dyan sa Banwaang kan na Pili, Camarines Sur ang nagsuspender po kasi ng eskwela dahil po digdi sa init. Mayo na kitang padumanan, pag mauran, suspendido ang klase. Pag araw kaning mainit, dahil pa po nga kita nakabanga ikan sa summer season, uya na. Uya na po ang problema na naman po ay naatubang kan Department of Education. Sabi po kan na DepEd, adjusted ang class hour, wala dapat ding solusyon kan DepEd, at sa sobrang init ngunya kang panahon, mga tugang, magtagalikay kita, mga estudyante, si mga kababayan tang nagkakayod,
mga driver, mga padjak driver, good morning. Si mga nasa tindahan, yung mga parambulastong partner, yung mga nagtitinda sa sidewalk pala niya, sakripisyo, ano. Dawa pa may trapal, yung init magirarin, di ba? Kansugma, habang naghahalat ako kan sa kuyang estudyante magluwas sa eskwelahan, sa school, pigpapara estudyaran ko po ining mga food delivery. Ini mga food delivery partner, mga food panda. Ingat ka mo mga igan ha, ingat po. Bilib ako digdi. Siyempre pag may nag-order ni kakanon, ma-deliver ka, iba initon. Di ba? Ma-order panguntuhan, ugto, kasagsagi po kang init. Bilib po ako sa inyo mga kabanat, talagang ano ka mo, nakikipaglaban sa sakit kang buhay ko dyan. Iyo. Bakong araw kan ibalye, mga nagtatrabaho sa opisina, naka-aircon. Ang iba, chillax. Pero isipon po nindo ha, ining mga ibang mga food delivery, mga rider, tama, mga rider. Siyempre, pag order mo yung alas 10, alas 11 kakanon, i-deliver sa imo, mainiton. Ining mga vendor, mga tugang, una mo, para pa, mainit. Baka nga, kung kita patindahol dyan, baka 2 oras lang, na kita magtagal. Aron po kayo ng sakripisyo, mga tugang, kanibata mga kababayan. Talagang masakit. Una mo lang, yaw ka malaki sa gilid, titiritin ng fishball, bulastog, fried chicken, sisig. Pero, nako, baka kita nga ligaroy, hindi kita magtagal 2 oras lang dyan daw may parapandong. Iyo po, masakit. Kaya, ingat po mga kabanat, mga tugang. At ang init ko yan, grabe. Ano po, pasiguro ka mo perming tubig. At pag ka mo na heat stroke, nako, si mga, anong kapuning di, mga nag-aasa sa Indo, si mga, kaya nga kita nagtatrabaho, igwa kitang mga binubuhay, may sinusuportahan, madidisgrasya ka pa. Nako. Kaya mag-ingat po mga tugang ha. Ang sakripisyo kan mga magurang, mga aki, mga tsikiting, mga bagets, nako, mayo ka mong ideya. Magkaka-ideya ka mo kayan, pag ka mo naman ang nasa posisyon mi. Ano po? Maray malang ang iba sa to, tapag mata, makarigos, mapamahaw, malaog sa opisina, aircon ng auto, aircon ng opisina. Medyo okay na yan. Pasalamat na po kita kayo sa blessing na yan. Human, nawa anong blessing, pasalamat kita. Ano po? Si mga iba sa to, talagang pipirito na maglaog sa trabaho. Mainit. Yan, lalong-lalo na sa mga panidero niyan, sa mga budiga, ay pambihirang init yan. Okay, mga tugang ha, mag-ingat. Ang pag-asa ko niyan, nagpaluwasin na ning warning, digdi po sa Camarines Sur, sa Bicol Region, na makakamati po kitang matinding init. Pero bago yan, mabalik na po ang amihan. Ano po? Mabalik na ang amihan. At data lang aram, kung yung amihan na yan, maimbong ang duros. Nagyari na yan sa mga tugang. Kaya, babalik na po ang amihan. Si Cam Benji Rivera, Radyo Banat. Dapat paghandaan din kan DepEd ang sur ice sa kapigsa kan mga aki, partner. Usong-uso yan. Ay nako, sa mga kulungan. Ay nako, pambira ka mo. Mausong una naman ko yan ang sur ice. Bago yan, Junel, partner, ang mga hilang pagsaber, bulutong tubig, yan. Tipdas, sur ice, may bonus pa yung partner din, may bonus pa yan din pigsa. May bonus pa yan, bonus. Kaya, yan po ang saro sa mga kanda Department of Health. Tanatiliin pong malinig, permi kitang nagkakarigos. Po. Bueno, mga tugang, digdig kita sa sarong mainit na issue sa Naga City. Ako, sa hiling ko sa Naga City, mga kabanat,
garo mauubos maggiraray ang mga kagawad. Ining line up ni Attorney Lenny, ni VP Lenny, garo madadara sa publicity, sa garo santa na image ni Attorney Lenny, ining mga nakakarabit sa iyang mga kagawad, ang iba mga liabilities, ang iba nagpe-perform or nag-perform, maray. Ang survey, mga tugang, sa mga nagbababa sa survey, inig si Attorney Aris Macaraig. Pero may nakaulay ako kan nakaaging aldaw na sarong madunong, negosyante, bright person, matiba ang analysis niya, matindi. Ang sabi niya sa ko, garo kaya mauubos magiraray. Tadawa pangali, nadagog ta kagaya. Dawa pangali kaya si Attorney Macaraig na wawalat, nababayaan na sa survey. At the end of the day, mabubutong yan. Tayan nga survey papasalaman lang, bako pa yan aktual na burutuhan. Garo mabubutong manggiraray, at baka mangyari ubos kung ubos manggiraray sa Naga City. Kumbinsido at Tito Benji na hilingon nindo. Sabiyon tala pong mga marayman ang ibang mga nagraralaban na mga kagawad sa Naga City. O example kay Attorney Brim. Si Attorney Brim, si Ganda. Yung nahilig na dyan sa poster na Ganda. Yan, abogado. Maray. Mabuot. Nagdadalagan po siyang konsyal sa Naga. Kaya alam ko mo bako siyang kasing sikat kan ibang mga kagawad sa Naga City na nakalight na pakilini, baka madanyaran sa iyang kandidatura o madaog siya. Kung ikukumpara digdi sa ibang kagawad na kandidato na nasa line-up ni Lini, kung ikukumpara mo man lang kay Attorney Brim, karo mas maray na dito, abogada. Iyo po baga. Saka inipati si Attorney Brim, bako man sa pag umaw sa iyan, kung po ni nakakaulay, bako kuman gali ining, basta bistado ko lang inita. Dati po baga ining empleyado kan Kapitolyo. Sa iyang mga experience, inagihan, naging abogada sa Balyokan sa iyang pagsusumikap. Hilingon mo yan, Gia. Bihira po ang mga araw kayan. Ining si Kapitan Luntok. Si Kapitan Luntok, ini pong sinasabi ko, siguro lang po ini sa mga nadadangog ko at naobserbaran ko. Dahil ko po hindi nakakaulay, nagkakahilig-hiligan lang kami kani, pero si Kapitan Luntok, mga tugang, very humble, mabuot, and approachable. Iyo po ini mga tigahanap kan mga butante. Iyo po ini dapat na hinahanap ta sa sarong mga kandidato. Ba kung arong kaning ibang kagawad sa Naga City, dahil mo na materete no si Joe Perez na ang hiling niya sa sadiri niya halang kawon. Nagpara lumlum sa laban lang sa sangguniang panglunsod. Maayo man mga maray na ordinansa, maayo man mga maray na nagkagirenibo dyan sa sangguniang panglunsod, kundi nagka-erisyo pa sa waiting payula. Kaya sabi ko, panahon naman po mga tugang, na sana ang pangapunan na sa Naga City, palibasa, yaw po sa line-up ni Lini, siyempre, papanoon mo niya ni Lini yung line-up niya. And bagamat digdi sa duwang kagawad niya, medyo dahil siya kumbinsido, nagagi po kaya daa sa proseso. Tamay nagapot kay Attorney Lini, hindi po bagagayang duwa mong kagawad dyan, tulungali, na nasa line-up mo, ano man dataping iba mo sa line-up, medyo bako po sindang ano ko dyan sa publiko.
Bahay kita magiginibot sa proseso, iyon ang nakalusot. Oh. Kaya nakulaon po kaya mga tugang ang advantage kung ika yaon ki lady. Inot na inot ang hiling ki lady. Garo na hababa na lang, santana. Sarong sa tulong puntos na lang garo, pwede talang i-consider na santa. Oh, kaya ining si Aris Macaraig, masiriswerte ini. Masiriswerte dawa nga ni may mga kalukuhan man na daig takayang akuon. Sa ikanakahiling ang auto mo, ipark mo dyan sa sidewalk, sa gilid kan tinampukan Kulgante Bridge. Kung normal ang pag-iisip mo, dahil ka mag-ibo kaya. Kailan may pasaliman. May pasaliman si Macaraig. Oh. Kay Joe Perez. Ay kung madulong ka, dahil ka mabuto kay Joe Perez. Iyo po, makulabot suba. Ay kung ikaw po mga tagalaga, at bayi manindong ka pamilya, bako manindong ka dugo ining si Joe Perez, ay mag-isip-isip po ka mo magbutunig dita. Ay, ako po, sa obserbasyon ko, sa nahihiling ko, ay natisting na. Tawanan na pong pagkakataon ang iba naman. Kagawad sa Naga City. May mga alternatibong marayman. Si Kapitan, Balatas. Si Kapitan ta sa Balatas. Dihita. Maray ini si Kapitan Dihita. Naging kagawad, barangay kagawad. Nag-serbisyo publiko. Naaraman taman sa iyang performance sa iya pong pagiging kagawad. Gunyang kapitan. Ito mga tugang na nahiling mo na ang ginibo, nahiling mo pa na may gigibuhon pa. Ano kaya tawanan nindong tsansa? Ay, pero ining mga tinakwalan nindong chance na maging municipal kagawad, city kagawad, na nagparaburado, nagpara self-interest, mayo ka mong kararayaan. Kaya, sa hiling ko, tama ang sabi kan sa kuyang amigo, garo ngaya, maubos kan ubos magiraray. In fairness man ngaya, dyan ngaya sa line-up nila ni mga tugang, igwamal dyan mga maray. Inutunta si Atty. Rosales, si Uying, maray ini. Si Abunal, yan, si Kagawad Gail Abunal, maray po ini. Dr. Butsburha, bagamat sabi na hababa sa survey si Dr. Butsburha, pero natisting na rin po ang kakayahan ni Dr. Butsburha. Saka ining mga burhang ini, mga iyo ini ang mga maray na mga nagayin nyo. Saro po ini sa mga nabistuko ang pamilya kay ini. Pigilig-hilig ko mabaga si trabaho kay to ni City Health Officer Butsburha, marayman. Si Saypa. Si Kapitan, sorry. Si Albios. Si Jess Albios, marayman ini. Doktor man, dentista. Bala ta padangat kan mga tao, si Doc Albios. Kaya mga asset yan nilini. Pero si ibamang kuta mga tugang na arab taman po ang kakayahan, arab kay Atty. Brim, ki Kapitan Dihita, si Saypa, si Luntok, na mga kandidato ko niyang kagawad. Nahilig ko lang po sa mga tarpaulin, sa mga poster. Mga tawan tapong chance na sa ilig ko, garo mas maray po ini kisa digdi sa iba. Sa iba ha, nayaon po sa line-up ni Lady. Yan. Si Luntok, very humble, approachable. Hilingin ba daw si Joe Perez? Ay, takon ba kulang eleksyon dahil maluwas ng parang. Kung ba kulang eleksyon, dahil mo di mahilig dyan sa tinampo. Perminig yaon dyan sa kapihan, yaon din dyan kung sa na sosyalan. Ayun. Ay, baka galing makalasisay ka. Ako po ngayon si Kagawad Perez. Ano kaya takon dyan ka lang, no? Ayun yan. Ini man si General Omar Buenape. Garo makita ni. Ako, sa kuya lang po ining opinion, ha? Sa kulang na opinion.
Garo dahil man nagpahiling tamang performance, hindi pong si Kagawad General Binape. Yan. Yun na yan sabi ko po. Tinatawalan ko lang pong guide ang mga kababayan. Kamo man lang po girari mabuto. Dahil ko man kamo pwedeng bandahan. Kaya lang, hindi po siguro sa sakuyang obserbasyon, sa sakong opinion, na sana tawalan ta po din na chance ang iba na arong kayan, na testing ta naman ining ibang kagawad sa Naga City, o palibasa yaong kilini, mabuto naman kamo. Bako po yan arong kayan. Ano po? Para sa ko, mga tugang, tawalan ta po ng chance ang iba na ipahiling ninda ang sa inda pangkakayahan magiginibo sa syudad. Ano po? Ining duwang ini, ako talaga, bakong ano pa yung sabihin mong medyo na po kukumbinsido ni Nicky Buenape sa Kaki Perez. Pasensya na po, ha? Pasensya na. Siguro bako man lang po kung dahil lang ko nagsusulo-sulo, gulpi man pong mga taga-Naga ang nakaka-obserbar kani. Pero sa ibang mga kagawad, sa ibang maralaong gunyan, arong kay Dr. Butch Borja, dahil man po niya sa pag-um, dahil ko man kakaurulay ini, sa hiling ko po, sigun sa mga performance din na kampanahon, maray ang naging performance ni City Health Officer Butch Borja sa Naga City. O yan, si Atty. Brim, babae partner, abogada, baray, ikagta, tabangal ta. Bako na palibasa line-up ni Lady, nakapik, bubutuhan mo na. Si Cab Benji Rivera, Radyo Banat. Oy, speaking of Atty. Lady, si Lady pala, si BP, yaon po ko yan sa Iloilo. Dahilin ko po sa iyang Facebook, si Atty. Lady, yaon po ko yan sa sarong okasyon sa Iloilo. Ano ko nag-ano man daw ni si Lady sa Iloilo? Rayo-rayo na. Tig-apo ng kwan sa Kuya Bubwit. Sa Kuya Bubwit na medyo may pagkaaram sa ralakaw-lakaw ni Atty. Lady. Sabi ko, ay amigo, ano ta si Atty. Lady? Harayo ang nadumanan, Iloilo. Imbitado man kaya, amigo? Imbitado man kaya siya? Aram mo ba kaya si VP? Gulping mga nag-aalo sa iya? Ano ka po digdi? Nag-imbitar? Endorsement? Aram kaya? Sabi ko, okay pero kaya sa rason, kung taano nagduman si Atty. Lady sa Rayo, sa Iloilo, hihilingon niya po itong ginibong Coliseum. Sa Iloilo po kaya mga tugang, igwang dakulaon na Coliseum, gayong gayo na, high-tech, centralized aircon, lipot-lipot na. Ihilingon niya ni Atty. Lady, kakaulayon niya si mga arkitek naman, si engineer, tayo kukumpara niya kaya digdi sa 190 million na budget kan nagagastos digdi sa Plaza Quezon. Sabi ko, di pa kaya nauulian si Atty. Lily. Nagparangirit ako nakaabot si Lily Robredo sa Iloilo. Bako lang kundi inimbitaran siya, kundi interesado po mga tugang si Atty. Lily dumaan sa nakulaon partner na stadium na gayong gayo na. Centralized aircon, mga high-tech, ang CR, malinig, ang tiles, ay may dakulaw na monitor screen sa Iloilo po. Pero dahil na po naggastos kan arong kaning gagastos ang kang nagang 190 million. Ay kaya nagka-interest nga si Atty. Lily, kaulayon, si mga engineer, designer, contractor, kung ano kaya arong kaning kagayon tapos lesser ang ginastos nito. Ay, pambihira. Sabi ko, dahil natutunawan si Lini kang 190 million kan Plaza Rizal, Plaza Quezon. Ay, yung kaya partner tayan kaya. Dawa pa ngayon ki Senador Bato de la Rosa Hali, iyang pundong iyan, people's money kaya yan. Tabaka kaya magpara-overprice ang kontraktor. Magpara-overprice naman kaya ining ma-design, architect. O imbis gaya ang talent pick and architect, acceptance fee, 200,000 halimbawa, gibon gaya 500,000, taan 300,000, yaon dyan kisuwa pang sa City Hall. Iyon po mga.
Kaya hapoton ngayon ni Atty. Lini, ining mga taga Ilocos, ining mga official kang Ilocos, baka kaya pera kaya ginastos ni Duning sa maganda yung Coliseum, sa super linis na CR, ang maintenance, kamusta? O yan, flat screen TV, ay pambira, ang gaganda. O high-tech ang mga upuan. O ang bango, ang aircon, ang lamig. O magkano ginastos nyo? O ay pambira. Ay galing na ng 190 million. Ay pambira. Kaya rata na naman digdi si Suwa pa, ang partner, Junel. Ining tugang ni Alice Guo. Ay tugang kapamilya ni Alice Guo dyan sa City Hall. Si Suwa Pang. O ay pambira. O rimati ka dyan. Kaya saro po mga tugang sa tuyo ni Lady Robredo duman sa Ilocos, sa Iloilo. Haramon kung gurano ang ginastos, kanigayong-gayo na nidang Coliseum. At ang sabi, dahil na po 190 million ito pong Coliseum duman. Kaya nagka-interest si Atty. Lini, nagduman sa Iloilo. O yun yan yaw po sa Iloilo si Atty. Lini. Barita ko kasumanggi, kaulay si mga arkitek, mga engineer. O rimati. Rimati naman ining si Su Huapang. Si Su Huapang. O si pinsa ni Alice Guo. Yan. Ni Guaping. Yan. Okay, rimati ka. O baka kaya overprice. Ay, overprice kaya sa materyales. Overprice naman kaya digdi sa design. Overprice ka, boss. O kaya babantayan po ni Atty. Lini ini pong pagpakaray kang Plaza Quezon. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Ay nako, grabe grabe. Day natutunawan si Atty. Lini digdi sa 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 Plaza Quezon na ning 190 million. Nadawa pa po mga tugang. Dawa pa po haliyang kisenador Bato de la Rosa. Dawa pa. People's money po yan. People's money po yan. Baka kayo 190 million ligasyon. Pwede ta naman ibang ang Plaza Rizal. O baka pwede ta pang i-expand ang iba pang mga project na mapagayon ang Naga City. O yan. Dahil gaya. Plaza Quezon lang gaya. Yan. Siyempre, yaon dyan ang Shadilens. 190 million pambira. Totoo, in fairness, magayod ang design. May para fountain, may elevator na partner. Plaza Quezon, 2 floor lang, may elevator. Diba? First floor, second floor, kakaganan partner, elevator. Ay, nako. Nag-ugma na magsakat dyan, partner. Yan design pa man lang na yan, ang Plaza Quezon. Baka gaya, klase, first floor, second floor gaya, kaganan elevator. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Mabelta po programang Radyo Bana at standby. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oras mga kabanat, ganap na hong 16 minutos, makalipas ang alas 8 ng pagkaaga, ang oras na yan mga kabanat. Siyempre, hatod sa to kang Deka Asraya Residences po mga tugang. Yaw na digdi sa Naga City ang Deka Asraya mga Dabarkads. Kaya kung ako sa Indo, mabisita na po ako dyan sa Deka Office, Panganiban Drive, Naga City mga tugang. Ini po sunto open, makukuha sa Barangay Balatas, Naga City. Sabi ko halik kayan, haran yung po ini sa Basilica Church, haran din po ini sa mga resto bar, haran din po ini sa mga eskwelahan, hospital, at pinaka-importante din partner, dahil po digdi binabaha yung lugar na yan. And syempre, 3-story, 5 ang bedrooms, 4 ang toilet. Sabi ko, halikayan, 2 pa po ang car parking. Tamang-tama sa indong mag-agum. Kaya si mga nagpaplano dyan, Deka Asraya Residences. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Oy, good morning sa mga Dabarkads na dyan sa Deka Office, Panganiban, Naga City. Pabutan ta si Daling good morning. Pero bago yan,
Paabutan ko muna, partner, ni good morning, ang sakuyang amigo, si Sir Bolo Bukid. Ay pambihira kasugma, mayo ang nagsundo ako dyan sa parokyal, USI. Sabi ko, traffic at siyan tayo istoryata. Istorya kita at siyan. Basta good morning ki Sir Bolo Bukid. Mayong kakupas-kupas amigo sa imong barbecue. Imbis na di ako magpamanggi ka sumanggiyi, ay pambihira, nagbaluto na naman si Tito Benji. Si Cab Benji Rivera. Radyo Bana. Nasa linya si Junel. Amigo, bossing, good morning. Maray na aga tabi, Kabinji, busing, maray na aga sa tuyong mga parantabay. Tamang-tama ngunya, na panahon na ning tag-init, kadakol kita ni mga concern na iapot. Makakaulay tago na and sa tuyang Regional Director kan DepEd sa Bicol Region. Tanganing aramo niya to ang mga mensahe na pwede niyang ipaabot ngunya na panahon ni na summer sa mga paratok doon in eskwela. Sir, good morning. Director Doc Gilbert Sadsad, sir. Maray na aga po tabi, sir. Live ka po tabi digdi sa BBS sa programang Radyo Banat ni Kabinji Rivera. Good morning po tabi, sir. Yeah, good morning. Good morning po kay Bossing Benji atin sa Pagiripa, sa mga nagdadangog digdisa sa indong programa. Opo, Mainaga po. Sir, inot na inot, iapot ko lang po ini. Panahon na po nin tag-init, summer, and kadakol kitang mga estudyante digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur, Bicol Region, na sinipa pa mga lugar na nagsasapo po nin grabing init kung sa tinatamaan itong sa mga lugar kan pinakamakusog na heat index. Sir, ano ang plano kan Departamento kan Edukasyon kani duman po sa mga estudyante asin mga paratukno na nakakamati na po tabi nin grabing init kung tinatamaan sa mga lugar po tabi, sir? Yes, thank you very much. Honestly, last year we already issued memorandum on what to do para sa kung halangkaw ang heat index sa indang mga lugar. Ngunya nag-follow up itang memorandum sa mga schools, mga divisions, kung ano ang gigibuhon. Inot po, kaya man kita pwedeng mag-suspend generally kang classes ta ang heat index bako man po pare-parehas sa sarong lugar. Ang satuya pong instruction na mag-monitor kay itong tigpapaluwas kang iting pag-asa na daily igwaning tigpapaluwas na estimate or projection na heat index sa sarong lugar. So in that case, kung ang satuyang mga classroom, bakong aircon ko lang sa electric fan, they can do the alternative delivery mode of learning through modular or online or asynchronous classes. Kaya instructed na po sinda. Dahil na mahalat ning suspensions sa sarong lugar, kundi sinda na mismo ang nakakamati. Dayaon man yan napapaloob sa bagong guidelines kang DepEd na in case of hot heat index. Hello? Iyo po, sige po. Okay. In case na halangkaw ang heat index sa sarong lugar, they can suspend the class, lalong-lalo na kung ang sa indang mga classrooms bako man talagang ready for hot or warm temperature. Igwa man po bagang mga public schools na maray man ang mga classrooms may mga electric fan, asin ang iba nga ni air condition. But ano lang yan, nakakapira lang yan. But itong mga schools na affected, they need to adopt alternative delivery mode. Yun po ang satuyang instruction. Iyo po. Hello.
Hello. Iyo po ta kasudma ang pinakamainit na lugar puminakol po sa 43 degrees centigrade kan init yuan banwan kan pili. So kasudma po kaigwanin suspension of classes sa nagkapirang eskwelahan po sa Banwan kan pili po tabi. So may poder na itong mga principal o an LGU na pwede pong mag-suspend tabi kaya na direktor. Yes, allowed na po yan sa bagong DepEd order na pigpaluwas kang central office maghalat ng suspension. As in, daiman kita na makaigwa ng mga suspension by province kasi kung heat index ang pag-uulayan, may naapektuhan lang kaya ng nagkapirang munisipyo. Just like yesterday, sa satuyang monitoring, nag-43 degrees Celsius nga ni ang pili. So that means, iduman sa naman sa medyo yaon sa pili as in harani dyan ang pwedeng mag-suspend. Kaya tanganin daiman po maapektuhan itong pagklase kang mga aki duman sa daiman affected kang mainit na panahon. Opo, okay. Director, may mga kaputan pa po ako pero at niya itataw ko na ki Busing Binji. Kabinji, Okay lang, Nel. Sige lang, saroon lang ang hapot ko kay Director. Director, good morning. Ayun pong pagbakasyon, schedule ka na bakasyon ka mga estudyante and outside na pong baralikan sa eskwela. Babalik na po kita sa dating schedule na June na ma-enrollan po tabi, Director? Yes. Ang bakasyon tangon yan ma-start sa April 16 kasi ang closing kang school year 2024-2025 unya na April 15. Kaya ang pagbaralik kayan sa bagong school year 2025-2026 sa June 16. So, yan na po ang puon kang bagong school year. Yun. Okay. Sige po, Director. Thank you. Adel! O, antipid manibusing. Aday ba po, ayun lang yan si ano ko, sa kasi ito kaya bagang init ko yan po, Director ka na panahon. Grabe, masuspend naman kitang school. Pag nag-ural, masuspendir. Pag mainit, masuspendir. Hirak mo po si mga akit, ano magkakanurodan ka ano po. Yes, opo. Kaya maluluya ko yan ng mga kahit nga ni kayo nagbabarabag yun, nalaog pa, nakarawat pa sa baha. Yan po ang super overprotected ang satuyang generasyon mo Ang yan. generation ko dyan, ibang klase, dikit lang daw. Kung sa bagay kaya, sa climate man po kaya, dikit kayong uran, baha naman po kaya talaga, Direktor, ano? Opo, sa kabako ng gayong halangkaon sa indang resiliency. Iyo. Kita kadto maski mayo ning kakanon, daining mga gamit pag-eskwela, nag-i-eskwela. Gunyan, pag nag-uran mo dyan, ralaugan sa harong. Kita kayo ito, pag nag-uran, ruluwasan. Luluwasan, nagkakaramigo. See you. Nako. So, Ay, Janelle, si Director, baka may kaputan ka pa kay Director, tabi din. okay, Director, good morning Giraraya. Sir, tabi mayapot ko lang paraninan eleksyon. Ano po si mga dating ginamit ka na panahon kan nakalihis na eleksyon na mga classroom magagamit man po Giraraya ini? Ano po nagkaigwa na kamunin inventory tabi kaya na, sir? Ito pong meeting me with a COMELEC, tarok duman sa na hiling na possible problem. Ito pong mga classrooms sa parte ng partido na ilagihan kang Typhoon Pepito na igwaning mga naraot. Ito po ang medyo sa tuyang hinihiling na magkakaproblema pero nag-urulay naman kami na mag-conduct ng inventory duman sa lugar as in kira talaga ang kulang na classrooms if ever they ito ma-repair, if ever they ito matawaning pagpakarhay. Kaya so far, mayo pa man sa kong sasubmit na report ang COMELEC dyan sa Camarines Sur,
even in Catanduanes, kasi yan ang hinagad ko duman sa provincial directors kang duwang probinsya na kung saan nag-manifest sinda ning possible na kakulangan sa classrooms. Pero siguro ang nangyari sa kong assumption, kasi madali na ang election, posibleng na-resolvera naman, nakahanap na siguro ng alternatibong lugar na pwedeng gamiton as election precinct. Or sa school pa rin, pero napakarahay siguro itong classrooms. Opo. Director, all in all, pera po tabi ang teacher sa Bicol Region na ma-serve pag-abot po ka na midterm election on May po tabi, sir? Although di paning final na list na nakakaabot sa tuya, pero ang sa tuyang estimate, more than 30,000 kasi kaipuhan ng mga 34,000 na ma-service sa election. But other agencies ay nagtatabang man, nagigina man na partner kang DepEd at in COMELEC sa pag-serve sa election. Kaya we expect na nasa 30,000 plus na teachers and employees of the department ang ma-serve sa election. Opo, oo. Apera po kaya na ano po igwa kamo ni bagong i-introducer na kuyan po programa sa parte kan Departamento kan Edukasyon ngunyan pong papaabuto na school year 2025-2026 po tabi, sir? Bako man na bagong programa kundi implementation kay itong tiga-apod na revised curriculum na nag-start kita sa grade 1, grade 4, grade 7, as in ngunyan pupunan ta itong grade 2, isasabay na ang grade 3, as in grade 8 para sa bagong curriculum. Itong actually not new but it's revised, adjusted curriculum para sa bagong school year 2025-2026. Iyon lang po ito. As in digdi sa Bicol Region, we will continue to implement our major interventions sa reading or sa literacy and numeracy, lalong-lalo na yung piga-apot ng 6 Bs na bawat Bicolanong bata biyasang bumasa at bumilang. Opo. May mga nag-aapot po kay Samoya Tabi Director, nariribungan ng ibang mga magurang ta. May mga nagluluwas ng mga bareta. Gusto mi pong linawon sa Sendo. Ano po totoo na aalion o continuous pa ang K-12 po tabi, sir? K-12 pa po. Ang actually by school year 2025-2026, magkakaigwa kita ng pilot implementation kang adjusted curriculum sa senior high school na binawasan itong core subject areas na magiginasan ng 11, as in papahalawigon ang on-the-job trainings kan sa tuyang mga senior high school student. Yaon pa po ang K-12. Man po yan nahali. Batas na po kagaya. Opo. If ever igwaman ng mga file ng bill, dahil magpigahali ang senior high school. Opo. Saro na lang po, oring apot po, pira po ang kinakaipuan pang paratukdo, digdi po sa Bicol na dapat may hire tangon niya na school year po, tabi, Director. As to the need ng teachers sa Bicol Region, we need more than 10,000 para sa continuous kasi ang increase. Kaya halimbawa kay puhanta ning 10,000 kang nakaaging saon, inawan lang kita ning 600. So 10,000 pa rin sa itong pangangaipot sa nag-i-increase man ang enrollment. So arog lang po kaya. Opo. Nasa almost 10,000 ang kaipuwanta. Bicol Pero Region po. mayo pa kitang balita na kumpira ang itataw sa tuya na new items for
2025-2026. Opo, okay. Director, salamat po tabi sir. Good morning. Salamat po tabi. Good morning. Thank you very much. Okay. Yan Kabinji, pakikipag-ulay taki Director. Luluyan o Junil. Oo, pakikipag-ulay taki Director Sadsad. Okay. Oo. So yan nako ata si mga programa kan departamento kan edukasyon. So balik sa imo tabi Kabinji. Okay, babalos sa mo, partner. BBS Banat Patrol! Pakikusugin daw ulit na audio. Yan, okay. So, thank you very much. Hali dyan sa newsroom kay Balan si Director Gilbert Sadsad kan DepEd. Si Cam Benji Rivera. Radyo Banana. Ay, sa mga Dabarkans na ha, ready na po ang sa inyo mga pocket calendar, mga tugang. Mabulot kitang 10 ha, 10 masiswerteng manggaganang Android phone. Pero bago yan mga Dabarkans, mga tugang, uya ang bareta. Hali po sa Team Welcome Sur, mga Dabarkans ha. Katsugma po mga Dabarkans, mga tugang. Nagluwas na po ang bareta. Hali po digdi sa DILG. Hindi pong good financial housekeeping passer. Ang mga banwaan po digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Congrats po sa Baaw, Balatan, Bato, Buhi, Bula, Kabusaw, Calabanga, Kadaman, Karamuan, Del Gallego, mga Dabarkans, Garchetorena, Gawa, Lagunoy, Libanan. Uy, Libanan, nakabali na naman. Mayor Jess Camara, good morning, amigo. Magaraw, Binalabak, Ocampo, Pamplona, Pasakaw, Presentasyon, Ragay, Tigaon, Sirumac, Sipukot, San Jose, San Fernando, Sangay. Mga tugang, sigun po mga kabanat sa PSA, ang Camarines Sur po ang pinakadakulang ekonomiya sa rehiyon Bicol. Yan po ang sabi kang PSA. Sa pinaluwas po na resulta kang Philippine Statistics Authority para sa pinakainot na report kang Provincial Product Accounts PPA kan Bicol para sa taong 2018 hasta 2022 mga kabanat, dakula ang naitabang kan Camarines Sur sa anom na probinsya na pigbisto po asin nasambit kang Philippine Statistics Authority. Yan. Yun naman pala niya. Ang Camarines Sur pala niya may pinakadakulang ambag. Ay, babi. Ano? Di na naman inipigbarita ni Kabalang. Ay, pambira sa datos. Mga tugang. Sa datos, ang Camarines Sur, ang igual in total share na 33.4% sa ekonomiya kan rehiyong Bicol. Ang total kani mga tugang, ang kontribusyon kan Camarines Sur sa sektor kan agrikultura uminabot na po sa 91.94 billion pesos. As in 43.0 ang pinaghira sa forestry and fishing, AFF. Ano po? Very good. 209.73 billion ang general industriya kan rehiyon Bicol, rehiyon sa Camarines Sur, igwa pong maabot sa 28.2% na share, bantang albay po asin masbate at ikaduwa. Ang nagsabi po kani PSA. Ano po? Ang nagsabi po kani PSA, bako ang probinsya, bako si Gubluigi, bako si Kong El Rey. Ano po? Ang nagsabi po kani, iyo po ang Philippine Statistics Authority, mga tugang. Ano po? Base po sa ikaparehong datos sa general na ingreso kan rehiyon, ang kinakalkulong maabot po sa 282 billion. Ang dadakula sin ambag po kang Camarines Sur, ang uminabot man po sa 34.1%, asin nagsunod po ang Albay na may 28.4%,
Mantang ikatulo po ang Sorsogon. Ay, ikatulo ang Sorsogon ha. Sa naigwa pong 12.1%. Yan. Mga tugang, mantang salado po kang populasyon asin marikas na paglobo kan na ekonomiya, ang Camarines Sur po ang ikadua na may 8.6% sa Sorsogon. Ang PPA sa rong mekanismo na nagpapahiling kan gross domestic product kan rehiyon sa sarong nasyon, sukol asin basihan tanganing maaraman kung igwapong pag-uswag sa ekonomiya sa sarong lugar. Ini pong baritang ini mga tugang, kinakuha ko po ni sa PSA. Ano po? Tagalog po ini, pigbibikol ko lang. Kaya nagkakaurutal-utal kita. Hali po ini sa PSA, ano po, Philippine Statistics Authority. Bako po ini hali sa probinsya mga tugang. Binabasa ko lang po ano. Sa pagpabisto po ng PSA sa Camarines Sur, bilang may pinakadakulang kontribusyon sa ekonomiya, kanrehiyong Bicol, asin tigrepresentar na datos, malinaw pong nagpapatunay kung paano nagtalubo, asin nag-uswag ang probinsya. Matibay naman ko yung magtagalog Bicol, ay pambira. Kaya mga tugang, dakulang parte kayo niya padagos na paghinguha kan mga lokal na liderato kan probinsya, tangaling maging produktibo, mayaman, asin progresibo ang Camarines Sur. Yan po, hali po ini sa PSA mga tugang at nagpigahanap ko si news article kani news item nakakaagpaladig di sa likod kaning ining DILG Region 5 2024 Good Financial Housekeeping Passer. O duman po sa sinabi kang PSA mga tugang ha, Camarines Sur ang number 1. Daw gani palang kan albay si Sorsogon ano. Oh, very good, very good. Congrats sa to gabos mga tugang. Ano, bitter kaya pala bitter naman si Kabalang. Rauti na naman, Joe. Sabihin mo na naman, daw na naman kita kan Sorsogon, Joe. Ano, daw kita kan Sorsogon. Gusto mong i-promote ka? Babayaran mo po ako. Nagpapabayad po ako. Totoo yan. Yun yung trabaho ko. Yun yan sa kuyang source of income. Raut-rauti naman Kabalang. BBS Banat Patrol. Berta, kung ano kawalang linya ni Boss Oka Esmeda. Boss Oka, good morning. Salamat, Kabinji, maray na pagkagasay mo sa rin sa itong mga Isa sa tarantapay. mga pinakikinggan. Salamat, maray na pagkaaga. Tamang-tama, may makakaulay kita ngunyan. Ayaon ngunyan ang inimayes, si Sir na Alex sa Templo Nuevo. Aramon tata, ang nagkakapirang mga paratinda ning bakul na nagkakapira kundi ang nagapos sa mga paratinda digdi sa naga nin karning orig an nasasakitan maghanap nin livestock o buhay na orig ning hulita puro na daduman pa Metro Manila ang nakukuha. Aramon ta kung may kuyan digdi may Shortage. may digdi ang opisina kang NMIS and nagkakapira pang issue. Sir, maray na pagkagalim kita sa BBS-DWLB, nasa angkor si Benji Rivera. Maray na aga po sa gabos na naghinanyog sa Bilog na Bicol, sa ating mga meat-consuming public. Good morning po. Apo. Sir, ining kasubago nag-ulay na kita, pero ipanong tamang girari ang ang party kan NMIS. Ta ini nga ni po baga na sinasabing nagkukulang-kulang ang karne digdi sa naga ng hulitaan mga karne o ang mga buhay na orig intiro ng duman sa Metro Manila, mas mahal ang bakal kan mga tracking o ining nagkukuha kaya igding ang karne kan orig digdi sa merkado naglangkaw ngunyan ang presyo. Kamo po igwa po kamo ning kaini pwedeng aksyon. Actually po, permiyan na pag may shortage po kita ng mababakal na orig or shortage ng karne, permi pong naabot ang NMIS tungkol dyan, ano? But to tell you frankly po, mayo po kaming regulatory authority when it comes po dyan sa pagpaluwas, ano, sa kang orig sa outside kang Bicol region o outside kang probinsya. Yan po ay sabi nga niya, nasa pre-enterprise po yan. Ang sabi ko yan is dapat kung araw po ko yan, tapatan kang presyo, at unless po may price ceiling, saka lang po siguro makokontrol yan. But then on the part of NMIS, it is more of kung lang po kami regulatory on meat, ano po, sa
safety kang meet ang samuyang function po. Mm-mm. So, kuyan, isay po ang pwedeng mag-monitor kay ni? Ang nagmo-monitor po kung price is sa AMAD po, sa agribusiness sa DA po. Sa DA. Oo. Apo. Anyway, ini pong kuyan, sir po pong apotapi, sir. Kamusta? Igwa pa po kita ning ESF di sa Camarines, sir, kung igwa sa inaparte? Actually, gawa pa po kitang mga kiniklear, sa kami po kaya ang permilang ning jurisdiction is ang clinical cases if ever igwa po sa slaughterhouse. Ano po? Mm-mm. Although, sige ang enforcement kan sa kuyang mga enforcement team, ang problema ta po kaya is, kaya naging lingering ang sa tuyang ASF is, ang mga farmers po, dahil na po nagre-report kang kaso. Minsan po, binubuno na lang. Isipon ta po na ang sarong urig na may ASF at binuno, 10 lang katao ang magbakal kayan. Mabilison po bagang spread within pirang aldaw lang po yan, iguana kita kayan. And 100% mortality po ang nangyayari. So, yan po ang satuyang risk niyan. Itong mga dahil nagre-report po, lalo na sa farmer. So, naimumove o ang jurisdiction kan satuyang karne, may binibentang buhay pa, and then ang si iba binuno sa harong, iba bariwas. Yun po, ito ang mga nagiging problema ta sa ASF. So, maya po, igwang reported na ASF. And kami man po, usually, masabi ang may mangyayang kaso sa mga munisipyo, but then pag na-trap sa slaughterhouse, nadidetect me, and then nag-close po kami ng slaughterhouse kasi nagiging positive po. So yan po ang mga protocol na ginigibo kang NMIS, although ang meat inspection po, kaya for the information of everybody, ang meat inspection is the board function yan sa local government through the implementation po ng Republic Act 7160, and define po duman sa IRR niya na Executive Order 137. So kami po is more on technical supervision po doon sa duman sa slaughterhouse. So yan po ang samuyang function, sir. Okay. Kawing GP ka po katabi kay Sir Alex. Hello, sir. Sir Alex, good Yes, morning. Yes po. Good morning po. Sir, saan po ang opisina ng ano po? NMIS. Ang opisina mi po, ikataid lang kami kang Camarines or TESDA, itong regional office kang TESDA. Okay. Yaw po kami dito sa may airport, ang daga po na kinatutugdukan kang sa mga regional office, ay daga kang Central Bicol State University of Agriculture po. Yes, sir. Kasi may mga reklamo po kaming natanggap ng mga nakaraang pa po buwan. Pwede nyo daw i-check ang Naga City Aboto kasi ang dumi. Ay, sakop pa yan sakop pa yan ng trabaho nyo, sir? Hindi na. si Safe po ang nag-report sa'yo na Mati. Ay, gusto mo sama tayo ngayon doon? Siguro po ang nangyayari kasi kung bagong bunuan po talagang Mati, pero ikaw po kaming tao dyan na nag-aasikaso pa yan. May Sino po ang tao ninyo? Dua po dyan si Ma'am Emily Saulon and si Mr. Tristan Javier. And ikaw po kaming deputized dyan, Kuyan. So, and District Abat po yan, and kuyan po yan, sir, food safety compliant pong planta yan. Iyo po. Wait, trabaho nyo po yan i-check ang mga abato kasi may mga nakikita talaga akong mga bunuan sa mga LGU. Medyo bakupong kadais-dais, kinakag ang karne sa simento, sa salog. Yes po, sir. Ano po ang tamang proseso, sir? Ulitin ko po, sir, ang meat inspection po kaya ay devolved function sa local government. Ang operation kang slaughterhouse, ang construction po kang slaughterhouse ay sa local government unit. Kami po ay nagtatao lang po ng technical assistance of the standard. So, ang primarily po, ang problema kaya, ang slaughterhouse ay pag pig-apod nitong locally registered meat establishment, ay dahil po na-maintain kang local government. No. Yan po ang, kami po ay more on recommendatory pag kami po nag-check. And kung dahil na po suited,
Oh. for hygienic slaughtering ang yes. sarong slaughterhouse po, dapat po, nagre-recommend lang po kami sa mayor na dapat po mag-improve ta ang satuyang slaughterhouse. Although ang satuyang objeto po is meat hygiene, but then on the secondary po ay economic enterprise po yan na income mo po kang local government unit. Mabuti sir, narinig ko yan. Sinabi mo, pakicheck niyo po ang Naga City Abattoir. Baka, hindi. Pero ikaw na mismo sir mag-check. Gusto mo? Yes po. Actually, kung periodic man po Huwag may kang mag-schedule. po kami kaya. Huwag kang mag-schedule. Baka Hindi po mamaya, talaga. baka gusto mo, gayon mismo, pagkatapos ng interview natin, sama tayo doon. Pwede naman po. Ang kung po kaya, kasi ang slaughterhouse po kang Naga, ano po, may buno sa Bangi and then may buno po sa Aldao. That's why po, pwedeng matatimingan ka na kung po ano, totally malinig. Natatimingan. Okay. Sige. Natatimingan po. Natatimingan. Pakicheck nyo na lang sir. Ano po? Yes po, yes Para po. No wala problem tayong po. problema. Ano? Opo, Kasi opo. may nagreklamo naman. Huwag mong sabihin kung sino nagreklamo. Huwag itatanong. Marami nagreklamo sa amin Sige dito po. araw-araw. Ha? So, ito pong price ng pagbuno. Yung pagkatay, sakop nyo pa. Ano po? Yung price, yung presyo ng mga kinakatay na baboy, baka, nare-regulate din ho ba yan ang Sir, opisina nyo? yan po ay base sa ordinansa ng local government unit sa po. LGU po, LGU. Ina-approve po yan, pinipresent po yan sa public consultation. Yes. Bago po ina-approve yan. So, accepted po yan and approved po sa kasanggunian as ordinance po sa Matansa. Very good. Nakalaag po yan sa tax code Minda po. Very good, sir. Nalaman ho namin. Salamat po, na bigyan mo kami Okay ng po. informasyon. Diyan lang po Salamat kayo din po. sa mga facilities, yung mga edipisyo, araw kaya pwede. Yes dyan po. lang kayo. And during kung sa enforcement po sa post-abattoir, kebanan mi po in coordination with local government unit, sinecheck pa po yan diba Yes. sa mga binibenta sa Yes. meat markets po. Please lang, sa sir. meat markets. Please lang, sir. Kasi nauuso naman ang ASF. Ano po? Nauuso na naman. Pag summer, nauuso yan. Pakicheck lang po kasi mahal po ang pakatay ngayon. Pabulo, mahal. Tapos mahihilig na po dyan sa slaughterhouse yung mga baboy na bababoy. Ano po? Ano po? Sir, thank you very much. Sir Alex, Salamat po. Babalos. Okay. Busog ka. Sir, Ayaw pa salamat. pala. Ay sabi mo pala, ano sabi mo sir, itong activity nindo, ano po ito? So, sarap pong activity ko niya na March 11 po, may Regional Management Committee meeting po kami sa Red Ternilla sa DA po sa Birac, Catanduanes. And kaibanan po dyan itong turnover katong 44 million na slaughterhouse kan Birac na standard AA po. Ako po yan na NMIS standard AA po. So sa 11 po ito turnover na po ito. Sarap po itong tabang sa tuya sa mitigation sa African swine fever kasi at least kung ma-double po yan, ma-comply ninda ang movement po kang karne from Birac to mainland Bicol or sa Manila po ang movement ng sa tuyang karne. So, sir, ihapot ko pa, paano po na idideklarang AA o AAA ang sarong slaughter? Duwang klase po yan, sir. Ang sarong slaughterhouse pag na inattendan po sa structure, dapat ang basic po kayan ay dapat mayong floor slaughtering. So therefore, pag nagbuno sinda, ang feature kang slaughterhouse ay may overhead railing system para nakabitin ng karne, dahil po nagtatat sa floor. No floor dressing. Yan po ang standard kang NMIS. So, sa structure po, yan ang mga hinihiling. Tapos, compliance man po sa animal welfare, itong tigkukuryente ang urig, dahil po dapat na pigmubuno na dahil lamang na render unconscious. So, compliance po sa animal welfare yan. And then sa operation po, on operation side, mapon po kita duman sa butcher, kaya po nga pinapahirta ang butcher sa mga local government para may control, administrative control sinda. So, yan po ay papatrain pa sa sarong slaughterhouse na AA, kung paano mag-hygienic slaughtering o paano pa tamang pagbuno. And then,
yung personnel po dapat naka-PPE, yung personal protective equipment po, may apron yan, may bota, may face mask, may slaughterhouse po, may helmet. Yan po ang basic equipment. And kutsilyo po na bakong kahoy ang handle, dapat po itong plastic or bakal or stainless. So yan po si mga basic. And then si cleaning po, yan po sa operation. Katapos na mabuno, dapat malinig ang slaughterhouse na babayaan para sa susunod na operation, preparado po sa pre-operational condition ng slaughterhouse during ng start ng satuyang pag-slaughter. So yan po na bubuo sa para sa ma-accredit na AA po ang Sarong Slaughterhouse. Ay, sir, ang Naga City, ano po ang status nila? AA po yan, sir. Actually, kung po yan, District Abattoir yan. District. Pag sinabing ano ang pinakalangkaw? AAA. AAA po for international na po yan, sir. Ay, kitang AAA digdi sa Bicol? Mayo po. So, ano Sa kabay po kita, ni-discourage mi man po ang mag-AAA dahil magastos lang sinda. Inot na inot po. Kung ma-AAA kita, dapat mabuno kita ng mga 350 pataas para kumita ang slaughterhouse. And sayang pang po, ang intention po ng AAA ay sa international o export export capability po ang AAA. So digdi po pala sa sa Mechanized po Bicol. yan. Hanggang AA lang kita. Hanggang AA lang po kita. Okay. Igwa po kitang pito po na AA mo yan. Poon po sa Labo, Camarines Norte, digdi po Naga City, District Abattoir, Iriga City Abattoir, igwa po kitang Ligao City Slaughterhouse, igwa po kitang Legazpi City Slaughterhouse, igwa kitang Sorsogon Slaughterhouse po. So yan po ang mga slaughterhouses po dito sa mainland na AA. Capable pong mag-transport ng karne paluwas po kang region. Yes. Regional concept or domestic movement po kang karne. Sige po. Salamat, sir, ha. Thank you very much. Kasi Sige po. nagkano lang Salamat na. po. Sige po. Salamat. Busoka. Okay. Iyan na tabi kami, thank you very much kay Sir Alex sa Templo Nuevo. Actually pala nanood ko kay Sir Alex Gulyangka. Tabahalon ang bulo digdi sa Abattoir, Naga City Abattoir. May kuyang kaya baga, pasar baga sa ordinansa, siguro. Kaya nagmamahal ang karnita sa Naga City dahil sa mahal po ang pabulo sa Naga City Abattoir. Pinagi yan sa ordinansa. Yan dagdag Yes. na bayad. Pero bako malabot suba, ako po mga tugang, nakadyan ako 2 beses pa lang. Mga tulong. Dahil ko kaya ang parong. Dahil ko kaya ang... May eskwelahan baga dyan sa likod. Dahil ko kaya ang nahiling ko ka. Talagang sabi ko kay Sir Alex, paki-inspection kung baka may mga problema sa laong. May tugang ako dyan, nagtatrabaho ka. Si Agong Baga ni Tuti, nagtrabaho dyan. Minsan, nagdyan ako nagsubli akong motor kay Ito Haloy na. Ay, iba, busing, May iba po, ni mga amigo ta sa Abattoir, Arab ko gulping nagdadangog sa to dyan, mga paradangog tapati. Paki-check man nindo, po. At garo ba ko nagkanais-nais mo suka? Ang paro. May parong talaga. Okay, may normal yan. Normal yan. Pagkahanap ko si Kuyan, si itong head yan. Tabako na baga, retire na si Acabado, bago na ang bagong... Normal yan busuka, tabulo. Pero bako man parang lamang luoy. Iba, pasintabi po sa mga nagkakakan. Iba ka. Ay, ang mga langaw, garo na kadrakula, kan payo kan microphone. Pambira. Experience ko yan. Nako, paano kita kaya? Mahal-mahal po ang bulo dyan sa Naga City Abattoir. Data po nahihiling ko, paano nila pigpuproseso yan? Pare ko, araw kaya, bawal pala sa salong na yan. Bawal, dapat nakabitay. May nahiling naman, mga sabitan baga dyan. Nahiling ko man. Pasensya na po pero pakicheck po kanina opisina inibusuka, ang Naga City Abattoir. So, yan ang tabi kami, Jay. Nagparamahal ka ang karne dahil dyan. Gurado ng kilo kang karne ko yan. Kasugba, nagbakal ako digdi sa amigo ta. Digdi sa Ramirez. Ki Boss Raul. Dyan sa Jimenez Park. Hilangon mo dyan ka. 400 ang kilo. Sa Manila, 400 man. Parehas. Ang problema kaya minsan, nakikipares kita presyo sa Manila. Pag nag-400 sa Manila, sa Barita, 400 ba kita digdi? Nasamantalang ang orig sa Manila, tigta-transport pang haling probinsya. Haling nga nidigdi sa to. Oo. Kung digdi malang sa to, pa man mapatong pakitang dakulaon busuka, dapat kasi presyo kan Manila. Dapat barato, Ngayon ang problema ko. Ang problema ta.
Diyan sa Tinambak, good morning sa mga taga Tinambak. Pagpupuli may musuka sa Tinambak, nabakal na kung kadakol na karne. Pinapalo-palo kayo ni Estero. Palo-palo yan. Barato kayo duman. 320. Oo. Yan sa Kalabanga, barato dyan. Barato din. Ang problema po, hindi sa Naga City. May abatwa man duman sa Tinambak. Ano man taarog ka mo kaya, hindi sa Naga, mahalo na maray. Ang reklamo ka na amigo ta, grabe gaya, mahal gaya ang buno dyan sa Naga City, abatwa. Mahal ang buhay. Mahal ang buhay. Mahal ang buhay, mahal pang buno, ay pambira yan. So yan ang kami, alis ako location, balik sa imo. Okay ba pala sa'yo, Busuka? BBS Banat Patrol. Oh, yan mga tugang ha. Yan pong kinakakantang karni ko niyan mga Damarcans, mga kabalat. Nagmahal yan dahil mahal po ang pamulo digdi sa Naga City, Abatwa. Oh, yan ang gibo naman yan ni Yorme. Si Cam Benji Rivera. Radyo Bana. Tapos, nag-loan kitang bilyones, almost bilyon ang loan ta. Tapos, lamang po tinawa ng pundo ang Abatwa. Hilingon mo, partner. Nakadyan ka na. Parang Stephen, nakapunta ka na. Huwag mo nang pangarapin. Dahil po, iba. Iba po mga tugang. Gusto nyo, pambira, iba. Ay, nako. Ako po, yaw dyan si hermano kento. Kaya lang sabi ko, hindi ko na mapikan, basta sa obserbasyon ko lang po, obserbasyon ko, nakapunta na rin ako partner sa mga ganyan na lugar. Ay, malinis. Sa labas pa lang, malinis. Lalo na sa loob. Mga, partner, yung mesa nila, mga stainless, pare ko eh. Stainless yung mga mesa. Napuntahan ko na nakapunta na ko eh. May electric fan sinda, dakula, basta, maganda yung dumalang kong bunuan. Ay, pero ining Naga City, Abatwa, most competitive city. Hindi ko din doon pagbuluan sa Sorsogon. O hindi ako din doon buluan digdi sa Tinambak. O Ocampo. O iya po, Bakulabot Suba. Ay, harayoon po ang Naga City. Pambira. Tako baga kento, boss, ay nagnirinegosyo baga kung kalderita, kambing, o nagpapabulo ako sa Ocampo. Nagpapabulo po ko dan sa ibang lugar. Pag-i-observar ko ang mga buluan, ay pambira. Ay, harayon po ang Naga City, Abatwa. O Ocampo, baga yung pambuluan sa Ocampo. Ay, nako. Ini Naga City, competitive city. Ay, lang din doon, may utang kitang milyones, na lamang na nasikaso ni Yorme. Si Cam Benji Ayan. Rivera. Radyo Bana. Tapos mahilig mo sa tarpaulin, nakagirit. Ano ba yan? Padanguson. Ano papadanguson? Ay, pambira. Ay, nako. Padanguson na kasinso niya. Oy, bago yan, pabutan ko nga ni good morning ang sa tuyang mga Dabarcans. Pabutan ko good morning ang mga Dabarcans na sa Public Safety Office, PSO. Kasuugma kasi nagsundo ako dyan sa school, sa parokyal. Ay, matindi partner. Pigsisiritar si mga nakapark sa gilid dahil lamang sa inda pong clearing operation. Kaya sabi ko, bawal, hindi naghali ako, alis ako. Ang nariparo ko, mga tugang, si mga pulis, saka si mga miyembro po kang PSO, bako sinabos uka din, ito mga tiger looking. Tutok-tukan ka, sir. Nag-clearing po kami. Pwedeng, naka-smile. Arong dapat kayo ito mga police officer. Ang mga taga-public safety office, umawang ko kamo, sir. Good morning. The best. Yung driver, na may pigahalat ka na sundo, dahil mababad trip sa indo, pahaliun indo, na naka-smile ka mo, sir. Makikiusap kami, sir. Nakiklearing ko kami. Naka-smile. PSO, good job. Pag-abot ko pa yung sintro, nagbakal si Mrs. Prutas.
si clearing operation ng grupo. Ayun naman nakasitars ako. Ay, boss, ka na naman kaya. Ay, sabi ko, 3 minutes. Si Agum. Sabi ko, delikado kalaban ng Agum. Ara mo yan. Purbaring baya si misis mo sa parang Stephen. Subukan mong iwan mo si misis mo sa market kung tinong ka pa. Ha? Gusto mo ma-experience pa, Stephen? Sabi ko, Brad, hindi, magamat din kalaban na eh. Kansubago, okay lang to, si Aki ko. Sabi ko, binalikan ko na lang si Aki ko, katataw naman. Pero ining babayaan ko, digdi ta pinahali mo ko, ibang laban ini. Si Mrs. ini. 3 minutes. Approachable si mga polis. Thank you, sir. Thank you. Oy, good morning sa Aquazone. Diyan po sa Pili. Ano po, diyan sa Capitol. Kay Ate Libay, good morning. Sir Bolo. Ay, amigo kong Sir Bolo Bukid. Amigo, sa imong mayong kupas na barbecue, pambihira ka. Imbis na di ako magpamanggi ka sumanggi, naka-duwa kong rice. Kaya mo yan, ano ba yan? Ay, pocket calendar holder number LRV 031606. Come on down! O tronco mga tugang ha, o yan na po ang satuyang mga masuswerte magaganang Android phone. LRV 031606. Pakiklaim lang po kasi doon mga cellphone ha. Daron po dito ang kaputol ka ni pocket calendar mga Dabarkads. Kaya mahal ang sigil din bulo kanurig sa Naga, ang isip ni Yorme first class naman na ang Naga City. Sa katang isip lang pala, amigo. Ay, pambihira ka. Feeling lang. Napangirit mo ka. Kaya mahal ang sigil ni bulo kanurig sa Naga, ang isip ni Yorme first class naman na ang Naga City. Hindi wow. LV 158526, come on down! Oy, good morning sa sakong amigo. Board member Mulo Hernandez, amigo, good morning. Pangtulo mga tugang, BS 014458. Hali po ini sa Bicol Saro Party List. Basta Bicolano Saro, BS 014458. Come on down! Hali po sa pocket calendar kan masunod na congressman sa 2nd District, LRV 081187. Come on down! Panglima, hali po sa pocket calendar kan Super Pogi, Super Bayat Congressman Luigi, LRV 007069. Come on down! Oy, good morning din sa mga amigo ta sa 3N Bakery. Pambira ng mga Dabarkads kong ini, ang kukulit na ye. Pag nagdyan ako mabakal sugok, ay kami G, pocket calendar. May pasensya na mga amigo, di ako nagkakapot pocket calendar. Pero ititext ko si amigo ko, dyan lang kamo, tawalang kamong sarong kahon na pocket calendar. Di ba, parang Stephen? Bininumigi sa akin, pare ko yung pocket calendar. Alam niya din, parang Stephen, wala kaming hawak yan. Ano, pare ko, wala kaming hawak na pocket calendar. Nagra-raffle lang kami. Pero ititext ko si Boss Melvin. Boss Melvin, good morning. Staff siya ni Congressman El Rey, partner. Mabait, pogi, maskulado na staff ni Congressman El Rey. Si Boss Melvin. Boss Melvin, daan ka ng Naga. Dalan mo naman ng pocket calendar yung mga taga 3N daw. Oo. LRV 031606, come on down. LV 163448. Nako, bilis. Daray na yung pocket calendar.
Ipag na hindi na claims. Sayang naman. Ali po sa pocket calendar ni Gob El Rey, ang masunod pong gobernador kang Camarines Sur, LV 106771. Come on down. Labo-labon ta na ni partner. Itaraota na ng mga cellphone na ini sa mga parandakog ta. LV 141413. O yan ha, LV 141413. Kung si Say ka man, tiyo, tiya, come on down! LV 153530. Last LRV 084305. Come on down! So, congrats po sa mga nanggala, mga igan, mga partner, mga damarkads, kabanat. Claim lang po nindo ang cellphone. Hanapon nindo si Tito Benji, si Boss Ayi, si Boss Stephen, o kaya si Boss Junil. At kami po ang bahala sa indo sa cellphone nindo. Hali po yan sa Team One Camsur, ha? Pero sa pangarap po, Kabilog na Persa, Kabicol Broadcasting, masunod na po si Manager Bebot. Makatugang ako si Benji Rivera, babalus ka sa inyong pangantabay. Basta Bareta, sigurado, labanan ang fake news. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Mula sa Roma 16 hanggang 17, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, sa Hudyo muna at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ay nahahayag ang katuwiran ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya.